Magandang araw! Welcome sa ikaapat na linggo ng ikalawang markahan. Narito na naman ang inyong guro sa Filipino 9, si Sir Martin. Simulan na natin ang talakayan. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto para sa linggong ito. Una, na ipahahayag ang sariling pananaw tungkol sa isang napapanahong issue sa talumpating nagpapahayag ng matibay na paninindigan. Pangalawa, nakasusulat ng isang argumento hinggil sa napapanahong issue sa lipunang Asya. Ayan. Ang pangatlo ay nagagamit ang angkop ng mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi. Sabihin natin. Ang aralin natin sa linggong ito ay nakafocus sa wika. Pag-uusapan natin muli ang pangatnig at ang dalawang pangkat ng pangatnig. Ang pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na unit at ang pangatnig na nag-uugnay sa di magkatimbang na unit. Okay, so noong unang markahan ay nagkaroon na tayo ng idea kung ano ba ang pangatnig. Kung naaalala nyo, pinag-usapan natin noon yung mga uri ng pang-ugnay. At isa dito ay ang pangatnig. So, yung iba, yung kung naalala nyo, yung pang-angkop, yung pang-ukol, at yun nga ang ating pangatnig. So, meron palang uri ang pangatnig. So, ano ba ang pangatnig? Bigyan muna natin ng katuturan ang pangatnig. Ang pangatnig ay mga kataga o lipon ng mga salita, grupo ng mga salita na, okay, ang ginagawa ay nag-uugnay ng dalawang salita, dalawang parirala or parirala sa kapwa parirala at sugnay sa kapwa sugnay upang maipakita ang dalawa o higit pang kaisipan sa loob ng pangungusap. So ano ang trabaho ng pangatnig sa isang pangungusap sa grupo ng mga salita? So siya yung nag-uugnay dun sa dalawa. Kasi pwede mo magpagsama ang dalawang salita, ang dalawang parirala, ang dalawang sugnay, okay, para makabuo ka ng higit pang kaisipan sa loob ng isang pangungusap. Ayan, so napaka-importante ng trabaho ng pangatnig. Okay, ano pa? Ginagamit din sa mga pangungusap na tambalan, hugnayan, at langkapan. So, merong mga pangungusap na pwede mong pagsamahin at gawing isa. Okay? Pero mga pangungusap na isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na hindi makapag-iisa. So, ginagamit ang pangatnig doon sa mga klase ng pangungusap na iyon. Okay? So, ayan, sabi ko kanina, meron tayong dalawang pangkat ng pangatnig. Ano-ano ang mga ito? Una ay ang pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na unit. Ayan, magkatimbang. Kaya kung nakikita nyo yung kamay ko, magkatimbang ba sila? Hindi sila magkatimbang yan. O, pantay. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na pangatnig na nag-uugnay sa di magkatimbang na unit o hindi pareho, hindi pantay. So, ano ba yung pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na unit? Ang mga pangatnig na ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o mga sugnay na kapwa makapag-iisa at kabilang sa mga pangatnig na ito na ginagamit ay yung pangatnig na O. Ayan, i-highlight ko sila. Yung pangatnig na O, ni, maging, at, o, ni, maging, ngunit, subalit, kundi, at iba pa. So, yan daw yung mga ginagamit na mga pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na unit. Halimbawa, gamitin natin sa pangungusap. So, nakakakuha ako ng tubig at tinapay. So, ang at dito ay isang pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na unit. Okay? So, ito, parang pareho. Ibig sabihin, magkatimbang na unit. Pareho. Okay? So, pinagsama niya, pinag-ugnay niya yung tubig at tinapay. Sa pangalawang pangungusap naman, ang ito ay
pinaikling nakatulog ako, nakapagpahinga. So, yun ay pinaikli lamang na at ako't nakapagpahinga. Okay? At ang pangatlo naman ay mangungopia ka ba o makikipagkwentuhan ka na lamang. Ang pangit naman ng gagawin niya, no? Mangungopia o makikipagkwentuhan. Okay, so yung o dito ay ginagamit na pang-ugnay sa magkatimbang na unit. Ayan. So, ginagamit natin karaniwan itong mga salitang ito, hindi lang natin alam ang katawagan. So, sila pala ay tinatawag na pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na unit. Okay. Next, itong sumusunod naman ay tinatawag na pangatnig na panalungat. Yung ngunit, subalit, datapwat, bagamat, pero. Base sa narinig ninyo, pangatnig na panalungat. Sinasalungat ng ikalawang kaisipan ang ipinahahayag ng una. Okay, so itong klase ng pangatnig na ito ay ginagamit natin kung yung ideya mo dun sa unang ipinahayag mo ay kasalungat nung kasunod. Okay, sabi nga, sinasalungat ng ikalawang kaisipan ang ipinahahayag ng nauuna. Okay, so try natin gamitin sa sentence or bigyan natin ng mga halimbawang pangungusap. Una, matalino si Villar, okay, yun yung unang kaisipan. Subalit, maraming isyong naglalabasan kaugnay sa kanya. Yun yung panalungat. Okay? So, merong isang kaisipan na sinabi dun sa una, halimbawa yung matalino si Villar, tapos kinontra naman niya dun sa pangalawang kaisipan na maraming isyong naglalabasan kaugnay sa kanya. Okay? At ginamit niya ang pangatnig na panalungat na subalit. Ayan. So, yung pangatnig na panalungat, sila yung mga pangatnig na ginagamit mo kapag hindi or sinasalungat mo, gusto mo salungatin yung naunang pangungusap mo or naunang kaisipan, I mean, dun sa pangungusap. Okay. Isa pang halimbawa, mabait siya, unang kaisipan, pero istrikto. Okay? So, mabait, istrikto. So, may panalungat sa bandang huli. At ang ginamit mo naman dito ay ang pangatnig na, okay, tama. Ito ay ang pangatnig na pero. Okay? Nakasunod tayo na. Okay, pagpatuloy natin. Okay, pangatnig na nag-uugnay sa di magkatimbang na unit. Ito naman ang ating pag-usapan. So, kapag ang unit or ang pinag-usapan ay di sila magkatimbang, meron din tayong ginagamit ng mga tiyak na pangatnig. Ang mga pangatnig na ito ay nag-uugnay ng dalawang sugnay na hindi magkatimbang na ang ibig sabihin ay pantulong lamang yung isa. Pantulong lamang ng isang sugnay, kabilang dito sa mga ganitong klaseng pangatnig, yung mga pangatnig na kung, ng, bago, upang, kapag, o pag, dahil sa, sapagkat, palibhasa, kaya, kung gayon, sana, at iba pa. So, tignan natin yung mga halimbawang pangungusap. Yung kapag, dahil sa, sapagkat, at saka palibhasa, ginagamit ito bilang pagpapakilala ng sanhi at bunga. Okay? Yung cause and effect. Ano yung naging sanhi at bunga kapag pinakita mo ito sa isang pangungusap. Halimbawa, maraming isyong naglalabasan kaugnay sa ilang politiko. Palibhasa, malapit na naman ang eleksyon. Okay? Parang sinasabi dito, anong dahilan kung bakit maraming naglalabasan tungkol sa politiko? Kasi malapit ang eleksyon. So, ang ginamit niyang pangatnig ay palibhasa. Pero doon sa pangungusap na iyon, ay nagpakilala siya ng sanhi at bunga. Okay? So, yun. So, meron palang tiyak na gamit ang mga pangatnig kung kailan mo sila gagamitin. Halimbawa, dito ay ginamit mo siya kapag gusto mong ipakita yung
gusto mong ipakilala yung sanhi at bunga doon sa pangungusap. Okay? So, pangalawang halimbawa, ang pamayanan ay umunlad dahil sa pagsusumikap ng bawat isa. So, sagutin natin, bakit umunlad ang pamayanan? Dahil sa pagsusumikap ng bawat isa. Okay? So, anong ginamit mong pangatnig? Yung pangatnig na dahil. Okay? So, yung pangatnig na dahil ay nagpakilala ng sanhi at bunga. Anong dahilan? Kaya nga dahil, anong dahilan? Okay? Ayan. Punta tayo dun sa kaya, kung gayon, at saka sana. So, ito naman, class, ay mga ginagamit na pangatnig na nag-uugnay sa mga di magkatimbang na unit bilang mga pangatnig na panlinaw. Okay? Panlinaw. Okay? Nagibigay linaw. Halimbawa, nag-usap na kami sa barangay kung kaya ang kasong ito ay tapos na. Kung kaya ang kasong ito ay tapos na. Nilinaw na doon sa pangungusap na ito gamit ang pangatnig na kung kaya. Okay? So, katulad pa ng isang halimbawa na yung kaya. Umamin na ang tunay na salarin, kaya makakalaya na ang kaibigan. Okay? Para din siya nagpakita doon ng sanhi at bunga, pero ginamit siya bilang pangatnig na panlinaw. Okay? Yan. Mabilis lamang ang ating talayan sa linggong ito dahil ang focus lamang natin ay ang wika. Okay? So, ang pinag-usapan lang natin or ang pag-uusapan lang natin sa linggong ito sa wika ay yung pangatnig na binigyan naman natin ng introduction noong unang markahan. Okay, punta tayo ngayon sa ating mga gawain. Okay, hindi lahat ng gawain tulad ng mga naunang mga video natin, lessons natin, hindi lahat ng gawain sa inyong module ay inyong tatapusin. Okay? Kaya nga yung iba ay tinatalakay na natin dito sa ating video lesson. Okay, tingnan natin kung ano yung pwede nating mapag-usapan dito sa ating video lesson at hindi nyo sasagutin sa inyong module. Okay, gawain 2. Balikan ang nabasang talata at itala ang mga pangatig na ginamit at suriin kung magkatimbang o di magkatimbang na unit. Okay? Ilagay sa sagutang papel ang yung kasagutan. So, hindi nyo na ilalagay kasi pag-uusapan na natin ito ngayon. So, basahin ko siya. Sa pagharap sa maraming hamon sa buhay, kailangan ng edukasyon sa pagpupunyaging makamit ang ideal na kapayapaan, kalayaan at panlipunang katarungan. Hindi sa dahilang ang edukasyon ay mapaghimalang gamot o mahika na magbubukas sa mundong ideal, kundi ito'y isa sa pangunahing paraan upang mapagyaman ng higit na magkatugma at malalim na uri sa pagdedevelop ng tao para mabawasan ang kahirapan, eksklusyon, kamangmangan, pang-aapi at giyera. Batay sa report sa UNESCO ng International na Komisyon sa Edukasyon para sa ika-21 dantaon, malaki ang may tutulong ng mga polisiya sa edukasyon upang makabuo ng higit na mabuting daigdig. Ito ay halaw sa edukasyon ang kinakailangang utopia ni Jacques Delors. Okay, so anong pinapagawa dyan sa binasa ko? So, balikan natin itong talata, itala ang mga pangatnig. So, alamin natin kung anong mga ginamit na pangatnig. Pagkatapos nun, ay ilagay natin kung sila ba ay magkatimbang o di magkatimbang na unit. Okay, so since ako lang ang nandito, ay ibigay natin ang nakita nating mga pangatnig dito sa talatang ito. So, ano ba ang mga pangatnig dyan? Ayan. So, nakita natin na nakabilog ang pangatnig na at o upang yan, umulit ang at. Okay. So, ayan sila. So, nakita natin yung ilang mga pangatnig na ginamit doon sa talata. So, tignan natin ngayon, sila ba yung mga pangatnig? Diba? Yung at, nakita natin sa halimbawa natin kanina, at saka yung o, at saka yung upang na ipinakita doon sa isa sa mga uri ng pangatnig. So, saan sila nabibilang? So, ayan, nakita na natin yung at, siya ay kabilang sa pangatnig na magkatimbang. Sorry sa typo. Okay, next. Gayun din ang pangatnig na o sa magkatimbang na unit. Samantalang ang upang naman ay
isang halimbawa ng di magkatimbang na unit. Pangatnig na di magkatimbang. Ayan. Okay. So, tapos tayo doon sa unang gawain. So, yun, in-identify lang natin kung alin sa mga ginamit o sa mga doon sa talata yung mga pangatnig na nagamit at inalam natin kung saan sila, sa magkatimbang ba o sa hindi magkatimbang. So, next sa gawain 3. Isulat sa patlang ang pangatnig na bubuo sa pangungusap. Ayan, so merong nakablanko pero so gagawin lang natin ay ilalagay natin kung ano ang pangatnig. Pero again, hindi nyo kailangan sagutin sa inyong papel. Tignan na lamang natin ang sagot dito sa ating video at tignan natin kung tama din ang sagot ninyo, ang hula ninyo sa inyong isipan habang pinapanood ito. Number 1, mahusay gumuhit, blank, magpinta ang mga mag-aaral. Mahusay gumuhit, blank, magpinta ang mga mag-aaral. Ano kaya ang pangatnig ang angkop gamitin para sa pangungusap na ito? Okay, alam ko nadadalian kayo. Tama. Ito ay maaaring gamitan ng pangatnig na at. Okay, sabi nga, yan ay isa sa magkatimbang na unit na klase ng pangatnig. Next. Nais niyang makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit. Blank, nag-aaral siya ng mabuti. Yan. Ano kaya yan? Paano siya makakakuha ng mataas na marka? So, sabi daw niya, nag-aaral siya ng mabuti. Yes, tama ang guess nyo. Ang tamang sagot ay kaya. Nag-aaral siya ng mabuti. Pangatlo, sa kabila ng pandemya ang ating nararanasan, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral. Blank, ito ang yaman na hindi mananakaw ni numan. Okay. So, parang alam niyo na, meron na kayo idea ng tamang sagot dyan, no? Yan, tama. Dahil. So, ito, nagpapakita naman ito ng sanhi at bunga. Pang-apat, nais kong sumama sa inyo sa mall. Blank, kailangan kong tapusin ang aking proyekto sa Filipino. Kaya ang sagot, ngunit. Okay, panalungat. Okay, pero kailangan niyang tapusin ang kanyang proyekto. Panglima, mag-iipon ako ng pera, blank, makabili ako ng bagong aklat. Madali lang yan. Upang o kaya para. Makabili ako ng bagong aklat sa aking pag-aaral. Okay? Next. Gawain 4. Basahin at suriin kung anong pangatnig ang ginamit sa pangungusap. Identify natin. Madali lang to. Kung kanina ay ginamit natin gumamit tayo ng mga pangatnig, ngayon naman, kilalanin natin yung pangatnig na ginamit sa pangungusap. Magaling umawit si Joey at mahusay magtugtog ng gitara si Dean. Alin sa mga salita sa number 1 ang pangatnig? So, bigyan ko kayo ng clue. Gumamit siya ng pangatnig na magkatimbang na unit. Okay, tama. Ito ay ang at, diba? Joey at mahusay magtugtog ng gitara. Pangalawa, tawagan mo ako sa opisina kung may dumating na sulat mula kay Ernesto. Parang nakapagbigay ako ng clue doon, ha? Okay. Anong tamang pangatnig? Kung. Number 3, si Tita Mia o si Ate Lisa ang kasama sa aming klase sa lakbay-aral. Ayan, magkatimbang na unit ulit. O. Diba? Pang-apat, wala akong tiwala kay Rahul dahil madalas siyang magsinungaling sa akin. Sanhi at bunga. Dahil. Okay? Pangatnig. Panglima, uminom na ako ng gamot kaninang umaga, ngunit masakit pa rin ang ulo ko hanggang ngayon. So, ano kaya ang pangatnig dito? Okay, clue. Pangatnig na panalungat. Okay? Tama. Ito ay ang ngunit. Ayan, nagkaroon na kayo ng idea sa mga pangatnig at kung kailan ginamit ang mga ito o kailan pwedeng gamitin ng mga ito. Okay. Ngayon naman ay palalimin mo pa ang iyong kasanayan sa gramatika sa pamamagitan ng paggamit sa pangatnig sa pagbibigay ng sariling opinyon at pananaw tungkol sa mga larawan. Gumamit ng mga pangatnig at isulat sa papel ang iyong sagot. Ayan. Ito na ang inyong gagawing written works. Okay?
So, ang ipapass niya para sa linggong ito ay written works lang. Wala tayong performance task. Yay! Okay? So, gawain 1 lamang ang inyong gagawin na written works at saka yung kasunod nito. So, dito sa gawain na ito, so lalagay niyo yung opinion niyo. Okay, tungkol sa una, pagkalat ng coronavirus, paglilinis ng hangin, and then crisis sa Mindanao. Okay, so susulat niyo yung opinion diyan. Kailangan gumamit ka ng mga pangatig. Okay? Pangatnig. Next. Sa gawain 6, kasama ito sa written works niyo, pumili ka naman ng isang napapanahong issue sa ating lipunan. Maraming issue, bagong issue sa lipunan ngayon. Gamit ang mga akmang pangatnig, magbigay ng opinyon, matibay na paninindigan, at mungkahi sa nasabing issue. Isulat mo ito sa isang makulay na papel o kaya naman ay sa isang malinis na papel dun sa pad paper nyo na lang. So, ilagay nyo na lang lahat sa pad paper para isang papel na lang. So, yung kanina, yung pinakita ko, yung gawain 1, isulat niyo yung opinion nyo dun sa harap, and then yung sa gawain 6 naman dun sa likod. Yan. So, yung dalawang yon written works yon. So, wala kayong performance task para sa linggong ito. Dahil doong nakaraan ay naging doble lamang ang inyong written at saka performance task. So, binawasan ngayong linggong ito. Yan, madali lang ang linggong dito kasi wika lang ang topic natin. Grammar lang. At ito ay pangatnig lang. Okay? Sana'y naunawaan ninyo at marami kayong natutunan. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat. Paalam!